to 29 naganap sa Brunei, ang 7th ASEAN School Games, kung saan, alam mo, natatandaan mo, when we went to Brunei, nakasabay pa natin sila sa Brunei Airport. Doon natin sila nakita and congratulate natin sila dahil ang dami nila nakuha at nawing mga medals. Sa likod lang natin sila sa villa. That's right. So, syempre para pag-usapan yan, let us all welcome our very special guest. This morning, we have Mr. Malvin Alcala, badminton coach. We also have Mark Shelley Alcala, bronze medalist, 7th ASEAN School Games. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. First of all, congratulations. Thank you. Pero pag-usapan natin, can you tell us more about 7th ASEAN School Games? Actually, 7th... Okay, yung 7th ASEAN School Games, ginaganagan every year. Last year dito sa atin. so umiikot siya sa ASEAN. Umiikot siya sa buong ano. And then this year din sa Brunei, Darussalam. Particularly badminton category tayo. So how did you prepare for this? Actually, talagang, although kahit nag-school sila, talagang morning, afternoon ng training namin. Talagang pinagandaan namin. Talagang nag-give up sila sa ibang ano nila, yung mga ibang gawain nila. So para mag-prepare lang dito sa KMA. Pero usually, po kahabang training yan? Like, ilang years siya nagsastart bago ka mapasama dito sa ganyan international na competition? Actually, mahaba yan kasi every after nitong tournament. So, Tuloy-tuloy pa rin tuloy na yan. Training ulit para next year. So, ganoon. Tapos may mga ibang tournaments pa kailangan pagandaan. Okay. Yung preparation pa doon sa ASEAN Games. How many were the participants? 8 countries ang 7, 8 countries. 8 countries. Pero sa Philippines, ilan yung members natin na nag-participate? Yun sa badminton, 8 male, 8 female. So, bali 16. 16. Si Mark here, won bronze medal. So, congratulations. Kamusta naman? How does it feel na nakauwi at naging representative tayo ng ating bansa? Masaya po, syempre kasi nakadala ng medalya sa Pilipinas. And, Okay. Coach, syempre para malaman din natin kasi marami tayong mga badminton players. Yung before Our yung dear host friend, natin, yes, Carla Lizardo. Alam ko, representative rin siya. National team yun, di ba? Yes. Pero paano po yung selection ng players? Paano niyo po na-select na ito yung best players ng Pilipinas At ito yung lalaban. Actually, every year, iba-ibang ano kasi yan eh. Katulad sa atin, binibase nila. Katulad kami, kasi UP team ang hawak namin. So, Okay. binase nila kung sino yung nag-champion dun sa UAAP. So, ngayon, in-offer nila sa amin to select kung sino yung maglalaro sa 7th ASEAN. So even ngayon from UP rin karamihan? Oo, lalo na yung boys, halos lahat sila. Tapos na ba sa UAAP? Yung badminton tapos na. Okay. Yan. Alright, may mga iba pa po ba tayong mga paghahanda ang upcoming competitions or international competitions? Sa ngayon, this year, itong December kasi off ano lang kami. So, next year... Parang ito na yung last. Next year, yung panibagong tournaments na naman yun, international and local. Sana kung napaaga lang kami, nakanood ang buong Good Morning Boss, Na-cover pa natin sana. Pero Mark, syempre ikaw bilang isang student-athlete, estudyante ka ba? Saan ka nag-aaral ngayon? sa Natica High School po. Okay, yun. So paano mo napagsabay yung, syempre, training, sabi ng coach and dad mo na morning and afternoon, tuloy-tuloy yung training mo, tapos syempre may studies ka. Paano yun? Balance lang po and syempre, kailangan po minsan ng yung Focus talaga. Time management. Time management. Hirap din kasi talaga, lalo na kapag ang dami mong ginagawa, lalo na December. Oo. Saka dapat, syempre, gusto mo talaga yung ginagawa mo. Pero Mark, ikaw, ano mga future plans mo? Ako po, kung sakaling mag-success po ako sa badminton, after nun siguro magka-coach po ako and then... Siguro dapat maturuan mo kami ni Jules. Kami Hindi kasi naglalaro din ako ng badminton. Friend ko sina Coach Kenny Vicky Asuncion. Team rin sila sa Philippines. Lumalaban din sila, nag-represent din sila ng ating bansa. Pero Coach, may mga clinics ba kayong ginagawa? Lalo na, well, matagal pa naman yung summer. Pero yung mga parents na gustong i-enroll yung... Vacation naman yung mga Christmas, students. diba? Oo, ngayong Christmas, if they want to. Lalo na after Noche Buena. If they want to do something productive. Actually, meron kami sa club namin, meron kami regular training doon. Okay. Kasi ang ano namin is long-term training. So, meron kami doon every day. So, and then, yun nga, pag summer, mas doble, kasi mas madaming bata. So, yun yung ano namin, pinag-aandaan namin. Coach, tanong ko na rin, sino yung mga kasabay nyo ng mga Filipino teams at besides badminton? Anong mga category po yung nakasabay ninyo? Kasi doon sa flight namin, doon sa hotel namin doon sa Brunei,
lahat puro badminton lang kasi. Ay, badminton talaga. Oo, pero madaming event, madaming na sports na Sa buong Brunei ginawa. Oo, sa buong Brunei. Merong track and field. So, lahat naman ng sport. Halos parang ito kasi sinasabi nilang SEA Games sa school. Kasi parang SEA Games ang ano niya. Southeast Asian Games ang ano niya. Siguro, Coach and Mark, pasalamatan niyo siguro yung mga nag-sponsor sa inyo, yung mga tumulong sa inyo para makapunta ang Brunei and for this competition. Okay, ako gusto kong pasalamatan yung sponsor namin. Yung si Mr. and Mrs. Pasita ko. Sila yung, Conrado and Pasita ko. Sila yung nagsusupport sa amin sa buong ano ng career ng mga players ko at ng anak ko. And also yung DepEd. Sila kasi yung nagbigay ng ano sa amin para makapag-compete sa 7 ASEAN School Games. And of course, you have any message, lalo na sa mga kabataan na nag-aspire maging katulad niyo? Message ko lang po sa kanila is focus and train hard and study hard also. And puso lang. Puso yan. Laban. #puso. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Mr. Malvin Alcala, badminton coach, at si Mark Shelley Alcala, bronze medalist from 7th ASEAN School Games. Alright, tuloy-tuloy pa rin po ang ating live discussions. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Good Morning Boss.